Hello, what's up? This is Cotman back again for another random Android tips. Okay? So dito po mga basic tips lang po ito. Basic Android tips kung saan baka meron kayong mga tips and tricks sa Android nyo na hindi nyo pa pala alam. Napakasimple lang po pala. Baka maging informative po ito kahit paano sa inyo. Hopefully maging informative. So random Android tips, let's start. So unang-una, alam ko medyo marami-rami pa rin sa inyo ang nagkakaproblema sa OBB access. Yung mga nagda-download ng mga APK files, tapos hindi nila mailagay yung components nun sa OBB folder sa Android. Diba may ganon? Kasi medyo mataas pa ang restriction ni Android 11, 12, and 13. So kung yun ang problema nyo, meron po actually yung solusyon dyan. Ito, matagal ko na ito nakita siguro last year ko pa ito nakita sa Reddit. Akala ko kasi hindi magiging total issue tong OBB files ito kasi madali lang naman yung fix. But napapansin ko marami pa rin hanggang ngayon na hindi alam yung OBB files na yan kung paano i-access na maayos. Ito po, example, ganito yung problem nyo, di ba? Kunwari, ito, may ganito kayong app. So open natin. Try natin mag-copy ng isang APK file. Ito, yan, APK file. Copy natin yan. Copy to, punta tayo sa internal storage, hanapin natin yung Android OBB, copy here. Try natin, no? Copy here. Couldn't be copied. Yan, kita yung couldn't copy file, one file couldn't be copied. So wala, ayaw. Ay talaga, di ba? Silipin natin sa Android OBB, walang laman. OBB folder, walang laman. So gagawin nyo, buburahin nyo po itong folder na to, or itong file na to. Uninstall nyo po. Uninstall nyo na. Force stop. O, pag walang uninstall, pwedeng disable. Kasi ito, naka-built-in kasi siya. Itong app na to, naka-built-in na sa phone na to. So, disable na lang natin. Disable. Alright. So, okay na. Ngayon, i-install nyo itong app na to. Yan. Itong app na to, may kulay blue na icon. Tapos, ang developer ay yan. Okay? So, iwan ko pong link dito sa video description para hindi na lang din kayo maligaw ng landas. Ano? Iwan ko yung link sa video description. Diyan yan sa ilalim ng title ng video na to. Tap nyo yung title. May nakalagay dyan ng more. Ayun, andyan po yung mga link. Okay? So, open natin ngayon yung app for the first time. Yo. So, gagawin natin, gagawa tayo ng dalawang split window. Okay? So, para magawa po yun, mag-open tayo ng new window na isa pang ganito. So, click po natin itong tatlong button sa taas. New window. Yun. So, kung mapapansin nyo, dalawa na po yan. Dalawa na sila. So, yun. Ang gagawin natin ngayon, pindutin natin tong icon nila sa taas. Yung icon sa... Nandito po tayo sa recent, ha? Recent. And then yung icon. Hanapin po natin yung split screen. Sa case dito, multi-window yung split screen. Ayun, nasa taas na siya. And then dito naman sa baba, yung pangalawang window. Yun. Dalawa na po sila. Dalawang instance po kasi ang inopen natin. So, yung una, punta muna tayo sa Android. And then sa loob ng OBB file. Ayan. Nasa OBB file tayo, ha? And then sa pangalawang window naman na inopen natin, punta tayo dun sa APK na gusto natin na i-transfer. Kanina ayaw, di ba? So ngayon, long press lang natin to. Umilaw. And then second long press, ayun. Nakita nyo may lumabas? Pwede nyo po siyang i-drag papunta rito ngayon. So kung mapapansin nyo, baba natin konti para makita nyo. Andito na po yung APK file sa loob ng OBB files. Ganun lang po kadali, di ba? Ulitin natin sa pa. Itong how about, how about yung isa pang APK file? Itong launcher na to. Long press, 1, then second long press, yun, may lumabas na ganon, drag, ayun na, wala na sila rito, natatanggal na rito, and then pag sinilip natin, ayun, sa loob po ng OBB files, meron na po tayong mga APK doon, pwede na po tayong maglagay doon ng mga files, so yun, pwede na, tuloy lang po kadali, yun yung po yung unang tip. Pangalawang tip, ito basic lang to, I'm sure alam na to ng karamihan eh. So, dito sa YouTube, kung mapapansin nyo, meron mga nire-recommend sa YouTube, di ba, na mga content na hindi mo naman lahat gusto. May mga gusto ka, mga interesado ka, pero may mga content na paulit-ulit na sinoshow sa'yo, nire-recommend, lalabas sa feeds mo, na hindi ka naman talaga interesado sa content na yon or sa channel na yon. Alam nyo ba na pwede nyo i-block yung channel na yon ng napakadali lang po. Like kunwari, itong channel ko, pagkatapos yung panoorin ng video na to, ayaw nyo na ulit ako mapanood kahit kailan, pwede nyo rin gawin sa channel ko yon. Okay lang yon. Walang problema. Wala po kasi pilitan po tayo rito. So, paano natin ibablock or tatanggalin sa recommendation yung mga nire-recommend ni YouTube na ayaw nating mga channel or content? Ganito pong gagawin nyo. Like kunwari, dito na kayo sa loob ng YouTube, di ba?
So what if itong content na to ayaw ko na siya makita ulit kahit kailan? Ang gagawin nyo lang, kung mapapansin nyo, meron tatlong tuldok sa dulo ng title. Yan yung tatlong tuldok na yan. So ang gagawin nyo, itatap nyo lang po yan. Lalabas po yung option para sabihin kay YouTube na not interested, hindi ka interesado. So pag ganyan ang kinlik mo, hindi na i-recommend ni YouTube yung mga ganong topic ulit. Okay? Usually ganon. Pero hindi perfect si YouTube. Minsan pumapalpak pa rin, minsan nakaka-recommend pa rin siya. Pero at least, hindi mo na makikita yung pinatanggal mo kanina. Hindi na siya ulit magpapakita sa next bukas mo ng YouTube. And then this one, don't recommend channel. Ito naman yung talagang tatanggalin ni YouTube, yung recommendation niya sa channel na yun. Kahit anong content na ipakita, kahit anong content na meron yung channel na yun, hindi niya na i-recommend sa'yo hanggat hindi mo ulit binabalikan at panoorin ulit yung channel na yun. Pag kinlik mo ulit yung channel na yun, katapos mong gawin to, i-recommend ulit siya ulit ni YouTube kasi pinanood mo na ulit, interesado ka na ulit Pero hanggat hindi mo binabalikan yung channel na yon para manood doon ng isang video man lang, hindi na siya ulit dadaan sa feed ng YouTube mo. So, click mo lang to, don't recommend. Wala, ito, nabura, di ba? Again, testing ulit. Kunwari, ito, not interested naman, mawawala yan. Pansin nyo, mawawala yan. So, mawawala talaga sila. Okay? Video remove pag not interested ka lang. Pero kung buong channel, ang ipipindutin mo is yung don't recommend channel. Okay? Parang black na rin siya, pero totally hindi pa naman black yun. Hindi na lang talaga dadaan sa feed mo, sa YouTube feed mo, yung channel na yon. Okay? Since nandito na rin naman tayo sa YouTube, idugtong ko na lang din. So, pangatlong tip is, sa mga nagtitipid dyan sa data, like kunwari, nasa labas kayo, hindi kayo nakakonect sa wifi, tipid na tipid kayo sa mobile data nyo kasi maliit lang yung in-register nyo or paubos na yung data nyo. Tapos gusto nyo pang manood ng YouTube kahit nasa labas kayo. So mas maganda, click nyo lang ito, itong profile nyo, minsan nasa baba to, minsan nasa taas. So kung nasa man nakalagay, then punta kayo sa settings, hanapin nyo yung gear icon na ito, itong bilog, and then punta po kayo sa data saving, i-turn on nyo lang po ito para mag-activate po lahat to. Ang gagawin po ng data saving mode is ito na po, i-reduce nyo yung video quality, hindi na ganun kalinaw, pero watchable pa rin naman po yun. Kung nagda-download kayo ng video sa YouTube, meron po siyang reduced download quality. Same dito sa reduced smart downloads quality. Tapos, hindi ka po pwede basta-basta mag-download using mobile data na lang kasi nga nagtitipid ka sa data, di ba? Tapos, i-allow ka lang niya na mag-upload over wifi. Pwede mong i-off to mga to, what if ito lang ang piliin mo. Yung iba, ayaw mo na feature na yon. So, pwede mo pong i-controlin. Dati kasi wala itong mga ganitong settings. Data saving mode lang, tapos YouTube na bahala. Pero this time, meron na siya mga pagpipilian na pwede mong iiwan na naka-activate or naka-off or gusto mo i-on lahat. Pwede rin naman. Tapos, next time na kapag gusto mong mag-download ng YouTube, yan, pwede kang mamili ng quality, kung ilang resolution, and mobile data usage reminder, kukulitin ka na niya. Ngayon, kung nasa wifi ka naman nakakonect, gusto mo laging malinaw, laging 4K resolution, hindi nagtitipid sa data, off mo yan, syempre. Off mo lahat yan. So, off mo yan. Okay? Hindi ka naman pala nagtitipid sa data So, hindi mo kailangan na naka-on lahat yan. Okay? Next na tip. Recently, may update si Shopee na nakaka-buisit ng konti. Yung sumisigaw yung boses ni Vice Ganda na Shop Ganon! Yan, ganun nila. Nakakabuisit. So, natuwa lang ako kasi may mga tropa tayo na hindi pala alam na pwede natin palitan po yun. Hindi nyo kailangan pagtsagaan nyo kung nagugulat kayo. Nakakagulat naman kasi talaga madaling araw maggaganon si Shopee. So, pwede nyo pong i-off yun or palitan. Kung ayaw nyo i-off, punta lang po kayo sa Shopee mismo. Sa settings niya, punta kayo dito sa Me and then punta po kayo dito sa kanyang gear icon or sa settings icon and then punta po kayo sa notification settings. Yan. And then, push notification. Ayun. Tapos, punta po kayo sa ringtone. Yan. So, palitan ito. Kasakino, blah, blah, blah. Ayun, mga ganyan. Pwede nyo palitan po yan. Just in case lang. Pwede nyo rin totally i-off kung ayaw nyo na talaga ng notification sound. Walang notification sound, pero nag-notify lang dito. So, nyo, mag-notify lang siya. Pero walang sound. Pwede nyo pong i-off yan para hindi kayo na-piperwisyo ng konti. And so on. Pwede nyo po i-customize kung ano yung gusto nyo mag-notify lang sa inyo sa Shopee nyo. Okay? Just in case lang na hindi nyo alam. Pero I'm sure marami na sa inyo alam na tong tips na to Anyway, lipat na tayo. Next na tip. Isa sa mga tinuro ko dito sa channel is kung paano gamitin, i-maximize ang paggamit ng Telegram app. Okay, itong Telegram app na to. Yan. By the way, meron akong group nga pala ito yung wallpapers kung saan iniiwan ko lahat. Dito ko ina-upload lahat ng wallpaper ko. As in case na interesado kayo, para hindi nyo na tinatanong kung ano yung gamit kong wallpaper. Nandito po lahat ng mga collection ko. Ina-update ko po to at least once a month. So yun, pwede nyo i-download po yan, high quality po, dito sa ano to. And speaking of which, alam nyo ba na kapag tuwing nanonood kayo dito sa Telegram ng video, or ito mga picture, nag-view kayo, yung mga binu-view nyo, movie, picture, lahat yun, naiipon po sa cache file.
That means, lumalaki po yung size ng Telegram app. Pag sumilip kayo sa info niya, dito sa storage, tulad dito, ang laki na, umabot na ng 1 gig yan, sa Telegram ko. Pag lumagpas na ng 1 gig, mag-worry na kayo. So, ang gagawin nyo lang is, I would recommend okay, pag mahilig kayo manood ng movies sa Telegram, ugaliin nyo po na mag-clear data at least once a week. Pero kung hindi naman ganun kayo kadalas manood ng movies dito, at least once a month na lang siguro. I-clear data nyo. Ang downside nga lang kapag nag-clear data kayo, of course, is malalag out siya. So, ilalagin nyo lang ulit. As long as nasa inyo naman ang number na nakaregister sa Telegram nyo, account nyo, nasa inyo pa rin naman yung SIM card na yun, mabilis lang naman na mag-login ulit. Okay? Tsaka isa pa, ang pinakamalala ko rito, inabot yata ng 2 months yun. Napansin ko, umabot siya ng 9 gig. 9 gig sa Telegram kasi nga dito ako nanonood ng mga anime. So yun, lumaki siya masyado. So hanggat maaari, bantay-bantayan nyo, lakas kumain po ng data nito. Again, ugaliin nyo po, kapag mahilig kayo manood ng mga movies dito, videos, any videos, or mga pictures nga, mag-clear data lang kayo. Don't worry, lahat naman ng dinownload nyo na videos galing sa Telegram, mag-i-stay po yun. Hindi po mawawala yun, mag-i-stay po yun sa gallery nyo. Iba kasing storage yung gallery. Ito naman, clear data lang to. Yung data lang na dinownload ni Telegram. So, within the app, sa APK niya, is yun lang po ang mabubura. Okay? Yun nga lang, again, ang hassle is, lalagin nyo lang ulit. Okay? Next. Ganun din po ang gawin nyo sa mga Google Chrome nyo or any web browser. Kung ano gamit nyo pong web browser ngayon, gawin nyo rin po yung katulad ng ginawa natin sa Telegram. Okay? Dito, hindi nyo kailangan naman mag-login ulit kasi browser lang naman to. Automatic na didetect niya agad kung anong email ang gamit mo rito. So, no need na mag-login ulit. Pero, i-recommend ko sa inyo na sa data niya, okay, sa storage niya, ito malaki na, masyado nang malaki. Kapag kaganyan, i-clear data nyo na po. Kasi dapat ang Google Chrome is nasa 500 lang MB. So, ang gagawin nyo lang po, i-clear data nyo lang para, clear all data, para po, yan, ang laki nito, 139 gigabytes. Clear data lang natin, yan, para lumiit po uli siya. Okay? So, yun. Balik na tayo sa 47 MB na lang. From 1 gigabyte, 47 MB na lang po yung Google Chrome. So, laki po matitipid niyan. Kung maliit po ang storage ng inyong mga smartphone, I recommend na gawin nyo ito. By the way, ang video na ito nga po pala ay sponsor ni Orico. Mga storage solution po sila kagaya po nitong pinadala nila sa akin na 512GB na USB Type-C na storage. So, pwede po ako mag-save dito hanggang 512GB. Actually, may mas mataas pa rito. Meron silang 1TB to 2TB na ganito pong storage. USB Type-C. Gumagana po ito actually sa smartphone. Pag sinaksak natin, madidetect po ito ng smartphone. 512GB nadidetect po ng smartphone. So, pag chinek natin, ayun po. Ayun, lumabas siya. So, pwede natin i-check kung ano laman. So, nadidetect po siya. Yung ginaganda. So, kung gusto nyo ng solutions na supported, basta USB Type-C, pwede po sa kahit anong smartphone, pwede nyo pong bilhin to ito. So, iwan ko po ang link dito sa video description kung interesado po kayo. Alright, move on tayo. Finally, dito sa last na feature na to is, alam nyo ba na mayroong mga web browsers like itong Firefox na may support for add-ons. Okay? So, although ilang taon na rin itong available sa Firefox at actually meron din yata nito sa Brave at saka basta may mga support na basta may mga web browsers na may support na nitong add-ons. Pero pinaka-ginagamit ko kasi lang is itong Firefox. Ano ba yung add-ons na sinasabi ko? Like kunwari, pasok tayo sa Firefox ha. Dito sa kanya tatlong button, minsan sa taas to. Depende kung anong settings nyo sa smartphone niya. Pero hanapin nyo itong tatlong buttons. Pag nag-open na kayo ng Firefox, hanapin nyo itong tatlong buttons. Yan. Mapapansin nyo meron nakalagay dito add-ons. Nakikita lang natin yan sa mga gumagamit sa laptop at PC. Doon nakikita natin yan eh. Mas maraming support po doon. Libo-libo yung support. Dito kasi ang konti lang. Pag pumasok ka dyan, ang konti lang po ng add-ons na available. So yan lang po. Yan. So mga ilang dosena na lang. So ang konti lang po. Pero meron ako ditong app na talagang favorite. Itong dalawang to. uBlock Origin and AdGuard Block. Kapag ka in-install nyo po yan or dinownload nyo rito para sa inyong Firefox, kung mapapansin nyo pag in-open ko, ayan, naka-install na sila yung dalawa. Taga-block po sila ng mga ads. Try muna natin i-open dito sa Google Chrome. Open natin dito para makita nyo yung dami ng ads ni Android Authority. So, yeah. Pasok tayo kunwari. Ayun, may ads na agad, oh. So, baba. Pasok tayo sa isang article nila. Tingnan natin kung gano'ng karaming ads. Yun, ads. Daming ads. Pero try natin i-open ngayon sa Firefox yung Android Authority na yan. Kung gaanong karaming ads ang lalabas. May sumulpot na ba?
Open tayo ng isang article. Ads. Lumabas ba? Wala. Tingnan natin kung ilan ang ads na na-detect niya. Meron siyang 23 sa baba, si Black Origin. At saka meron si AdGuard na 6. Pero wala pa rin tayo nakikita ang ads dito. Okay? Walang ads po yan. Di pa tayo ng ibang article. Baka tsamba. How about itong the pixel feature? May ads kayo lumabas? Wala. Okay? So, majority, hindi man siguro 100% ng mga website na may mga ads. Pero majority ng mga websites is kayang i-block ng dalawang itong add-ons na to. Okay? So, paano po sila i-install? Punta lang po kayo dito sa Add-ons Manager and then hanapin nyo po sila. Yan. Like kunwari, na-install ko na to. Papakita ko, sasample ako na kayo para mag-install. Like kunwari, try natin. May mga VPN din dito. Try natin. Password Manager. And kunwari, try natin to. Papakita ko lang sa inyo para mag-install. Basta hanapin nyo lang yung mga sinasabi ko. Like kunwari, itong video background play fix. Click nyo lang po itong plus button and then may install na po yan. Okay? Kung tatanungin kayo kung i-add nyo o hindi. Okay? So, add natin. Okay, got it. So, pagka bumalik tayo rito ngayon sa labas, makikita nyo, sa add-ons, 3 na. Ayan, 3 na sila na naka-install. Ayan. So, guhit dito and then ito yung mga hindi pa naka-install. Pag ayaw nyo na dun sa add-ons na yan, remove nyo lang. Remove. Mabilis lang. Napakadali lang po. So, ganun din po ang ginawa ko rito. Hanapin nyo lang po ulit. Try natin, i-remove para makita nyo na nga lang din. Try ko na rin, ito si Black Origin, remove natin. Yan, wala na, di ba? Siya na lang, nag-iisa doon. Remove din natin to. Yan. So, paano po i-install? Ganito lang, punta uli kayo dito sa Tattoo Tool Dock. Minsan, nasa taas to ha, depende sa mga smartphone nyo. Pero, hanapin nyo yung Tattoo Tool Dock, add-ons, and then, hanapin nyo si Black Origin tsaka si AdGuard Blocker. Yung dalawang yan po ang hanapin nyo para mas maging effective po yung pag-block ng mga ads. Click nyo na itong plus, click add, click nyo na rin yung allow in private browsing. Okay, got it. And then AdGuard Blocker. Ganun din, click the plus button, add, allow in private browsing. Okay, got it. Tapos nandun na sila ngayon yung dalawa sa taas. And then makikita na natin sila ngayon dito. Ngayon, baka itanong nyo, pwede kaya yan sa YouTube? Pwede po actually, pero hindi ko na ipapakita kasi delikado. Baka madisiplina naman ako ni YouTube. Pero pwede niya pong i-block din. Okay? Just in case lang na interesado kayo. Anyway, hindi ko na ipapakita yun. So, I hope naging informative itong video na to. Sana mawili kayo. And sana may isa man lang dito kahit paano is na-inform kayo or natuklasan nyo kung paano gawin. So, hanggang doon na lang. Sana consider nyo mag-subscribe, like, and share. Nandito na. This is Scott Man. I'll talk to you again soon.